Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo bilang pag-alala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo mahigit 2,000 taon na po ang nakalipas. Ang una sa 7 huling wika na kanyang nasambit ay matatagpuan sa Lucas 23:34. Ito po ang sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus noon ay nakapako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. At nang sambitin ng Diyos ang salitang ito, ay ang nasa isip niya ay ikaw at ako. Ikaw at ako na makasalanan, na kailanman hindi natin mabayaran ang kasalanan iyon. Ngunit sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo po yon, mga kapatid, mga minamahal. Ibinilin tayo ng Panginoon Hesukristo sa kanyang Ama na tayo ay patawarin niya sa mga kasalanang nagawa po natin. Mga magulang at kapatid, kapag ating tinanggap ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, mararanasan natin ang biyayang bilang mga anak ng Diyos. At ayon po ito sa salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa John 1 verse 12, ang sabi po dito, Yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yan, napakasarap po ito. Nung sinabi natin sa sarili natin na tinanggap po natin ng bukal sa ating mga puso at sa ating mga isip, sa ating sarili, ang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa atin, He gave the right to become a children of God. Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na tawagin tayong anak ng Diyos. Ikalawa, sabi po diyan, patawarin mo sila. Lahat po tayo ay makasalanan. Diba po? Lahat po tayo ay makasalanan. Ayon po ito sa Romans 3 verse 10. Basahin po natin ulit. As it is written, there is no one righteous, not even one. Wala po kahit isa na righteous, kahit isa po sa atin. There is no one who understand. There is no one who seeks God. Tayo po yun. Wala po kahit isa po sa atin na matuwid. Lahat po tayo ay makasalanan. Gayon din, sabi sa Romans 3 verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Lahat po tayo ay nagsala. Ngunit, sabi ng Panginoon, nung sinabi ni Hesukristo na patawarin mo sila, lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Ganyan po, tayo kamahal ng Panginoon. Kahit po nasa bingid na siya ng kamatayan, tayo pa rin ang nasa isip niya. Gayunpaman, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ibalik ang magandang relasyon sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan ang kahilingan ng ating Panginoon na tayo ay mapatawad ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan po na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak
at ang Diyos Espiritu ay nagtulong-tulong para po kumpletuhin ang ating pangangailangan ng sangkatauhan para po sa ating kaligtasan. Kita nyo po ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay nagtulong-tulong para po kumpletuhin yung mga pangangailangan natin para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan at tayo po ay mailigtas. Ang Diyos Ama, isinugo niya ang anak, ang kanyang bugtong na anak, ito po ay si Jesucristo. Diba po? Ang Diyos Anak, ang nagdusa para sa ating mga kasalanan na ang sabi sa Romans 6:23, sabi po, basahin po ulit natin ang Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tingnan nyo po. Lahat po tayo ay nagkasala. Pero, sabi po din dyan, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. At ang banal na Espiritu ay nandito sa kanyang iglesia. Tayo po yon, ang iglesia po. Sa bawat nananampalataya na nagbibigay kapangyarihan sa salita ng Diyos upang ating maunawaan at mapamuhay po ang salita ng Diyos. Yun po ang ginagawa po ngayon ng banal na Espiritu Santo po sa bawat isa po sa ating mananampalataya. Binibigyan niyang buhay ang bawat salita na ating pong napagbubulay-bulayan. Binibigyan niya po ito ng kaunawaan upang ating pong mabigyan ng buhay sa bawat araw po na ating nilalakad. Sa pag-alala po natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay gawin po nating makabuluhan at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Humingi po tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At magsimula tayong mamuhay ayon sa kanyang kapahayagan. Bawat araw po may kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Subukan po natin. Bigyan po natin ng effort, bigyan po natin ng lakas na ipamuhay at maging makabuluhan ang kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Paglingkuran po natin siya ng may katapatan. Hintayin po natin siya na sa muli niyang pagbabalik. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all our righteousness. Kung ihahayag lang po natin ang ating mga kasalanan, matapat po siya sa bawat isa po sa atin na maghahayag ng ating mga kasalanan at hihingi ng kapatawaran. Matapat po siyang magpapatawad po sa ating mga kasalanan. At ipipurify pa po natin. Pagiging banal po, gagawin niya po tayong banal sa lahat po ng ating unrighteousness, sa ating pong maling mga gawain, sa ating pong mga kasalanan. Paglikuran po natin siya na may katapatan. At sabi rin po sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10 po, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith are saved. Sabi po, napakaganda po ng salita ng Panginoon. Kung idideklara mo lang po na ang Diyos po, na si Jesus ay ang Panginoon, at maniniwala ka sa Kanya, at maniniwala ka sa Kanyang muling pagkabuhay, diba? Ikaw po ay maliligtas. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. At sabi niya po, diba, Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. At ang pinakamahalaga po sa salita ng Diyos
Yung John 3:16 po. For God so loved the world that He gave His own begotten Son. Diba po? That whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Yun po, panghawakan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Juan 3:16. Sa mga magulang, mga kapatid, sa pag-alala po natin sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin, tanggapin po natin siya ng buong buo sa ating puso upang magkaroon ng kabuluhan ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. At lagi po nating tandaan, ang ginawang paghihirap noon kasama ang kagalingan sa sakit at karamdaman at kalayaan sa lahat ng uri ng sakit at sumpa, pati ang kahirapan at kaguluhan sa buhay natin ay inalis na ng Panginoon. Magmula nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. At panghuli, sa kanyang pagsambit sa unang huling salita niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan, Panginoon. Hayag man to o hindi, Panginoon. Batid namin, Panginoon, nananampalataya kami, Panginoon. Dahil sa una mong sinabi sa huling 7 salita mo, na ikaw ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang mga salitang ito ay para po sa amin, Panginoon. Tinatanggap po namin, Panginoon, at hinihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong pagkamatay, kami po ay nabuhay. We glorify your name, O God. This our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all po.